It's about me and us. It's about family and our health. It's about building dreams in a place that lives like nowhere else. Magandang morning. Good morning, Mrs. Good morning, Mommy. Good morning sa iyo, Ma'am. Welcome po sa ating pong Friday edition ng Magandang Umaga, Mommy. Of course, usapang pangkabuhayan tayo. Ako po si Mami Rachel De La Rosa. At sa araw na to, ayan, diretso tayo sa ating iluluto dahil napakadali lang nito Ma'am. Promise. Oo, mix lang din to. Wala pang isang oras, meron ka ng product. Oh, 'di ba? Product na paninda, pang merienda, pangkain sa bahay, pang giveaway. Nako, lahat pwedeng-pwede itong gawin Ma'am. Alam mo ba kung anong iluluto ngayon? Magluluto tayo ng ube macaroons. Yan. Sasabihin ko na naman sana ang favorite ko to eh. Oo, pero yan Ma'am ha. Stay tuned dahil sa aking pagbabalik, mapapanood natin ang video. Kakausapin natin si Ma'am Ivy. At ganun din po no, sa second part ng ating pong program. Bakit importante yung tinatawag natin na packaging? At bakit natin siya kailangang, alam mo yung holiday packaging, i-customize natin, depende kung ano yung okasyon. So yun po yung ating kwentuhan ngayon dito po sa Sa tuwing aking naaalala ang salaysay ng buhay kong iyong nakda, may bukod tanging bidang-bida ang kabutihan mo, Jesus, na laging nasa eksena. Nagkulang man ako, di ka nagkulang. Kapatawaran mo sa'kin, di na mabilang. Sa lahat ng pinagdaanan ko, isa lang ang masasabi ko. Buti na lang kay buti mo, kahit minsan di nagbago. Sa kabila ng mga pagkakasala ko sa iyo, buti na lang kay buti mo, laging tapat at totoo. Sa tulad ko, isang tupa na naligaw, hinanap mo. Kung wala ka, Jesus, o nasaan na ako, buti na lang kay buti mo. Di man matanaw ang nakatadhana, bawat yugtong lumipas ay paalala. Ano mang mangyari sa tutunguhan, papunta pa lang ako, ang kabutihan mo'y nakabang na. Nagkulang man ako, di ka nagkulang. Kapatawaran mo sa'kin, di na mabilang. Sa lahat ng pagdadaanan ko, ito pa rin ang masasabi
hanap mo? Kung wala ka, Jesus, o nasaan ako? Buti na lang kay buti mo. Buti na lang kay buti mo. Kahit minsan di nagbago, laging tapat at totoo. Kay buti mo. Sa kabila ng mga pagkakasala ko sa iyo, kay buti mo. Sa tulad ko, isang tupa na naligaw, hinanap mo. Kung wala ka, Jesus, o nasaan ako? Buti na lang kay buti mo. Buti na lang kay buti mo. Kung wala ka, Jesus, o nasaan ako? Buti na lang kay buti mo. Magandang morning uli sa iyo ka, ma'am. Nagbabalik ang magandang umaga, mami. Ako po si Mami Rachel de la Rosa. At maraming salamat po dahil ikaw ngayon ay naka-tune in at nakikinig dito po sa 1143 DZMR Missions Radio. Kung ikaw po ngayon ay nakikinig sa inyong radyo, complete attendance, o di ba? Simula nung Monday, Wednesday at ngayon pong Friday. Simula nung January, wow naman, nakakatuwa po. Maraming salamat po sa inyo, ka-ma'am. At sa mga na-discuss na po natin, sa mga natapos na natin ng mga pangkabuhayan videos, ano po so far yung pinakagusto nyo or ano yung na-try nyo at nagamit nyo? Yan, oo. At we'd love to hear from you. Opo, ka-ma'am, kung meron po kayong usapang pangkabuhayan story. Actually, pinagpe-pray ko yan ka, ma'am. Oo, kasi iniisip ko na magkaroon tayo ng ganyan na feature sa isa sa mga listeners natin, or kung ikaw ka, ma'am, ngayon ay nanunood via Facebook live stream sa Facebook page ng 1143 DZMR. Welcome po. Oo, sana masubukan mo yung iluluto natin ngayon. Oo, first time mo ngayon na makapanood. First time mo ngayon makapakinig. Ay, naku ka, mama, enjoy mo to. Kasi pag Friday po, dito po sa Magandang Umaga, Mami, usapang pangkabuhayan, ang ginagawa po natin dito ay nagpapalabas po tayo ng mga videos, na kung saan ipinapakita kung paano ang paggawa, ano ang recipe, ano yung mga kailangan gawin. At marami po tayong mga pangkabuhayan ideas. Simula sa dessert, sa tinapay, sa merienda, di ba? Mga dessert. Meron din tayong juice o gumawa tayo ng calamansi juice dati. Gumawa tayo ng tomato juice. Tomato paste ba yun? Dried tomato, parang basta ganun sa ating tomato series. Gumawa tayo ng mga, alam mo yung mga minatamis. So madami, pati ulam ka, ma'am. Gumawa tayo ng chicken nuggets, gumawa tayo ng langganisa, tocino. Ano pa ba? Bangus. So, kumpleto tayo dito ka, ma'am. Grabe pala, looking back. Iniisip ko ngayon, talagang I'm super thankful po, kay God na meron tayong ganito. At sa ating pong kapartner, through these years, ang Quirino State University, through the leadership po, ng Research and Extension Department, si Dr. Felizminda Dolohan,
Yan, ang butihing may bahay po na aming pong station manager, si Sir Ted Dolohan. Isa po sila sa mga napaka masisipag at caring no na mga kaibigan namin. Oo, totoo ka ma'am. At yan nga no, yung ating pong mga kapartner sa Quirino State University sa mga iba't ibang campuses, Difun, Cabarugis, at saka Madela. Ayan. So ngayon po, sa araw na to, no, ay ang mapapanood po natin ay galing naman sa Cabarugis Campus. Yan. Si Ma'am Rodette Ivy Veloria, no? Ipakikita niya sa atin sa video, ayan, susunod na ngayon, kung papaano po ang paggawa ng ube macaroons. Ayan. Ako po nakagawa ako macaroons lang, pero ito ngayon, exciting, kakaiba kasi meron siyang ube. O, di ba? Masarap to ka, ma'am. Kaya po, ayan, hindi ko na patatagalin yung ating pong kwentuhan. Ating pong i-welcome, ating pong panoorin no, ang video sa paggawa ng ube macaroons. Kasama po si Ma'am Rodette Ivy Veloria. Siya po ay faculty member at extension trainer ng Quirino State University, Cabarugis Hospitality Management Department ng Cabarugis Campus. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Rodette Ivy Veloria, faculty ng Quirino State University, Cabarugis Campus. At nandito po ako ngayon para i-introduce sa inyo ang paggawa ng ube macaroons. So narito po ang mga sangkap na gagamitin natin sa ating ube macaroons. Meron po tayong 2 cups all-purpose flour, 2 cups desiccated coconut, 1 cup ng ating grated ube, 3/4 cups ng white sugar, 3/4 cups ng unsalted butter, at meron din po tayong 3/4 cups ng condensed milk, 1 tablespoon ng ating baking powder, and then 2 medium-sized eggs, at ang ating vanilla extract, 1 tablespoon, at ang ating pinch of salt. So, ito po ang ating mga gagamitin. Meron tayo rubber spatula, wire whisk, of course, ang ating mixing bowl, at meron tayo dito yung ating macaroons liner. Ayan, ilagay na natin. And of course, yung ating oven na gagamitin sa pagluto ng ating ube macaroons. Simulan na po natin ang paggawa ng ube macaroons. So, simulan na po natin ang paghahalo ng ating mga sangkap. Pero bago yon, make sure muna na na-preheat na natin yung ating oven sa 350 degrees Fahrenheit. So, unahin po natin paghaluin ang ating unsalted butter at ang ating white sugar. So, gagamit na po tayo ng ating wire whisk para mas mabilis nating mahalo ang ating mixture. So, next, ihahalo po natin ang ating condensed milk. So, next, na ilalagay natin ang ating itlog, ang ating vanilla extract, at haluin ulit ang mixture. So, susunod na natin ilagay ng paunti-unti ang ating all-purpose flour. So, next na ilalagay natin ang ating baking powder at ang ating salt. So, next na ilagay natin ang ating desiccated coconut. Paunti-unti ulit para mahalo natin mabuti ang ating mixture. So, huli natin ilalagay ang ating
ginadgad na ube. So, eto na po ngayon ang mixture ng ating ube macaroon. So, ngayon itatransfer na natin siya sa mga macaroons liner para ready na po siyang ilagay sa oven. So, gagamit po tayo ng ice cream scooper para at least matansya natin yung bawat sukat ng ating mga gagawin na macaroons. So, ayan, nagawa na po natin ilagay ang ating mixture sa macaroons liner. So, ready na po tayong ilagay sa ating oven. So, tara! So, ilagay muna natin ang ating mixture sa loob na oven at tutuin natin for around 20 to 30 minutes. So, narito na ang ating freshly baked ube macaroons. So, sa ating mixture po, nakagawa tayo ng 60 pieces ng macaroons. So, sana po, nag-enjoy kayo sa panonood kung paano gawin ang ating ube macaroons. So, maraming salamat po. Magandang morning! Good morning, Mrs. Good morning, Mommy. Good morning sa iyo ka, Ma'am. Welcome po sa ating program. Magandang umaga, Mommy. And of course, tayo po ay happy dahil meron po ulit tayong guest. Oo, alam niyo naman po ang ating pong kapartner tuwing Friday, no? Para po sa ating usapang pangkabuhayan, ang ating pong mga kaibigan sa Quirino State University, this time po sa Cabarugis Campus. And we are happy to have this morning si Ma'am Rodette Ivy Viloria. Siya po ay faculty member and extension trainer of Quirino State University, Cabarugis Hospitality Management Department. Ayan, good morning po Ma'am Ivy. Bati po kayo sa ating pong mga tagapanood at tagapakinig. Go ahead po. Ng mga manonood ng ating ma'am pangkabuhayan po. Magandang hapon, Ma'am Maricel. Ayan, magandang morning ma'am sa inyo at happy po kami na kayo po ay naipakita nyo sa amin, no, kung paano kadali gumawa ng ube macaroons. Ganun pala. Ako ma'am, na-try ko pong gumawa dati ng macaroons, pero walang ube. Macaroons lang. Oh. Kasi gusto ko yung macaroons ng isang, ano ba to, yung sikat na bake shop. Sabi ko, gayahin ko nga ito. Okay naman po siya. And hindi ko alam na pwede palang ube, may variation. So thank you po doon po sa inyo pong video. At napakadali lang ma'am actually eh. Parang hindi ka mahihirapan, mix-mix lang eh. Tapos bake, okay na. Pero may tanong lang po ako, ilang katanungan lang po ma'am. Doon po ba sa ube, yun po ay luto na or hindi pa luto? Actually ma'am, hilaw po yung ube. Yung ube na nilagay po natin dun is ginadgad. So isahalo po sa dun sa opo, para mas malasahan kasi natin yung ube doon sa loob ng macarons. Kasi nasanay tayo yung typical or yung classic bukas talaga ng macarons. Ang lasa niya is parang tawag dito, yung coconut mismo o yung desiccated coconut yung lasa niya. So yung ube po, ang ginawa ko po is grenade ko siya para mas malasahan doon at mas maamoy yung amoy ng ube doon po sa ating macarons. Nice. So, ayan ka ma'am ha, for the record, yun po ay raw na ube. Of course, kailangan muna nating hugasan, balatan, and then i-grate. Oo, yun. Okay, and doon po ma'am sa butter, nakalagay po doon unsalted butter. For example, walang available na butter. Pwede po ba itong like margarine, ganun? Yes, ma'am. Kung maglalagay tayo ng margarine, ma'am, pwedeng hindi na tayo maglagay din kahit papaano nung salt po. Pero pag sa margarine kasi, medyo bawasan natin yung measurement niya. Kasi mas ma-oil po yung margarine kaysa dun sa butter. Pero wala naman po masyadong doon. Iwasan lang po natin na medyo magtutubig po kasi kapag margarine compared dun sa butter natin. Okay. So, yun pala yun ka, ma'am, no? I think nung ako nagluto ako, butter din ang nilagay ko eh. Oo. Yes, ma'am. May aroma rin pa rin pag butter yung mas mabango. Yeah.
iba yung amoy at saka parang mas creamy siya. Oh, anyway ka ma'am, alam Yes. niyo po, yung butter, merong mga affordable na butter. Meron pong mga bake shop. Oh, dito sa Kawayan. Oh, syempre inikot ko 'yan. Naghanap ako ng affordable na butter. So meron, pwede natin gamitin 'yon. Syempre 'di ba, kung gusto natin na quality yung produkto natin, hanap tayo ng quality na ingredients. Anyway, marami naman pong, yun nga, sabi natin, affordable. Yan. So mag-invest tayo ng konti, yan, sa Opo. butter. And, ma'am, ito, napansin ko, yung nung nilagay niyo yung butter, ano siya, hindi siya yung melted, hindi siya yung softened. Dapat po ba ganun Kasi talaga hindi yung, yung, actually, ano dapat po? yung butter, ma'am, room temperature lang kapag i-mix na natin siya doon sa ating mixture. Kasi hindi pwede po na as in tunaw yung butter kasi yun po yung magkukos pag ihahalo natin siya doon sa sugar, magtutubig po talaga siya. Magkakaroon ng tendency na yung ating mixture para sa macarons ay magiging watery po. Di ba yung typical na macarons, ma'am, is talagang firm yung kanyang texture. So para maiwasan natin, ma-mix natin talaga yung doon sa butter tsaka doon sa sugar po natin. Okay. So, alam na natin ka, ma'am. So, kailangan ka, ma'am, na room temperature yung butter. So, tanggalin nyo na sa ref. Kung magluluto kayo mamaya, kunyari, magbe-bake kayo ng macaroons ng alas 3, dapat alas 12 pa lang, tanggalin nyo na siya sa ref. Kasi lalambot lang siya, hindi naman siya mamimelt. Ganun po yun. Di ba, ma'am? Yes. Saka mahihirapan tayo i-mix other mixture po with other ingredients. Medyo matakit kasi sa kamay pag hinalo, lalo na pag sinabay na natin yung ube kasi meron yung ube kasi meron siyang may pagka-slime, yung madulas na kanyang texture. So pag hinalo na siya sa mixture, mas mahirap na siyang haluin. Ganun po. Oh, okay. Ganun pala. Anyway, thank you, ma'am. Thank you po dyan sa tip na yan, ma'am. Okay, ayan ka, ma'am. Kaya po importante na meron tayong Q&A eh. Kasi pag pinapanood lang natin, parang ang dali, okay na. Pero pag ikaw na mismo yung gagawa, ay, bakit ganito? Bakit masyadong matubig? Bakit masyadong dry? Di ba? Opo. So, pag siyempre magtataka na tayo, sinunod po natin yung yung procedure, pero saan ba, bakit medyo malapsa yung macaron? Saan na po nagkamali? Parang ganun. Ayan, tama. Okay. Ma'am, nakita ko po, meron kayong parang step by step. Hindi nyo siya agad pinagsama-sama yung lahat ng wet ingredients, lahat ng dry ingredients. Hindi po ganun yung ginawa nyo eh. Kasi may nakita po ako dati na parang mix na siya lahat. Pero hindi po yun ube. Ito po kasi last yung nilagay yung baking powder, tapos salt, tapos saka na yung ube. Ano po ang mangyayari kung hindi ko po yun susundin? Like for example, first time kong magluluto na ipaghalo-halo ko lahat. Actually, pwede naman pong ipagsamahin yung dry ingredients to wet. Kaya lang ang consider po kasi natin, like for example, yung butter, gagamitin natin siya or i-mix natin siya sa dapat naka-room temperature siya, and then yung sugar po kasi kung ihahalo natin yung sugar doon sa flour agad, ma'am, kasi nga dry to dry, wet to wet, hindi na po agad mas-dissolve yung sugar kasi nakadikit na po siya doon sa flour. May tendency po na yung doon sa mixture natin, buo-buo pa rin po yung sugar natin. Unlike kapag i-mix muna natin siya, i-blend natin siya sa butter, mas maganda yung pagkaka-mix ng ingredients po natin. Ay, ang ganda. Ma'am, thank you po dyan Kasi ginagawa ko yan, ma'am, sa crinkles na pinagmimix ko yung butter at saka yung sugar. Pero hindi ko alam na ganun pala yung idea dyan. Okay. Di ba ka, ma'am? Ang ganda-ganda niyan ha. Meron tayong... Ma'am, yung flour, ma'am, saka yung baking powder, pwede naman po siyang pagsamahin. Okay lang din po na pagsamahin yung baking powder, ma'am, saka yung all-purpose flour. Kasi naman sila, pareho naman po silang dry ingredients. Saka pinakita ko lang din po kasi yung proportions ng mga ingredients dun sa video para po masundan ng ating mga kamam.
Okay. Sige. Natutuwa naman ako. Mama, thank you very much ha. Dami kong natutunan ngayon dyan sa mga, alam mo ka ma'am, importante talaga na open tayo for continuous learning at nagtatanong, di ba? Curious. So at least alam na natin ngayon na ganyan pala. So lagi ko nang tatandaan yan, ihahalo ko ang sugar sa butter next time pag gagawa ako na may kasamang mga ganyang combination. Okay. Actually, wala na po akong tanong eh. Oo, maraming salamat po. Satisfied at ako ay maraming, yun nga, baon ngayon. Sana magawa ko ito. Any last tip, ma'am? Bago po tayo magbabay sa ating pong mga kamam. Yun na po. Sana nasundan nila yung ating video, ma'am. Actually, meron pa akong gustong i-share, ma'am. Kasi aside from the ube, nag-try na rin po ako ng sweet potato macaroon. So, yun po yung ating kamote sa Tagalog po, ma'am. So, aside from ube, na-try na rin po natin yung kamote, yung sweet potato po. So, pwede rin po siyang gawing macaroon. Yes, ma'am. Same procedure din. Yes, ma'am. So, kung may mga, sila kamote sa nila, sa bakuran, pwede na po nilang gawing macaroon din yun, ma'am. Ay, ang galing. Ma'am, excited ako dyan. Babantayan ko yan. Oo. At saka masustansya ha, ka-ma'am. Very good, di ba? O, yung anak mo hindi mo papakain ng ng kamote, ng ube. O, eto, gawin mo tong macaroons. Magugustuhan nila. Okay, Ma'am Ivy, maraming salamat po. It was a pleasure having you here. Marami kaming natutunan. See you po uli next time. Maraming salamat po. Baka po ma'am, wait, baka may mga gusto kayong batiin ma'am. Ayan, this is a short time para po batiin yung mga nais nyo pong batiin. Opo, yun na lang po, binabati ko rin naman po yung mga manonood natin at masugid na mga manonood natin. Saka ma'am, sana po may nakuha silang idea. Actually ma'am, yung ating ube macaroons, pwede na rin din isang pagkakitaan kasi dun sa ginawa natin, pwede na nilang sundin yung procedure. And then dun sa nagastos ko actually, pwede silang kumita almost half dun sa kanilang gagastusin dun sa paggawa po ng ube macaroons. So, mas makakatipid pa sila kung meron silang kamote na nasa kanilang mga bakuran lang, mas makakatipid pa, mas lalaki po yung kita nila o magiging kita nila sa paggawa ng ube macaroons po. Yun lang po. Wow. Salamat po sa panood. Thank you, Ma'am Ivy. Wow, very profitable pala to ka, Mama. Imagine, 50% yung return of investment mo. Ganun pala. Oo, sige. So, sana ka, Mama, subukan nyo ito, no? At ngayon pa lang nagpapasalamat na tayo in advance kay Ma'am Ivy. Thank you very much, Ma'am Rodette Ivy Viloria of Quirino State University, Cabarugis Campus. Bye, Ma'am. Take care po. Salamat po. Nagsasahing papawid mula sa Santiago City, Isabela. Tampok ang iba't ibang wika at kultura. Nagpapahayag ng mensahe ng pag-asa mula sa Panginoong Hesukristo. Ito ang 1143 TZMR, your Missions Radio. Ang estasyong ito ay matatag na katuwang ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nagdiriwang ng 50 taon ng matatag at tapat na pamamahayag. Ayan, isa pong napakagandang kwentuhan kasama po si Ma'am Ivy, no? ng Quirino State University, Cabarugis Campus. Nakita po natin at narinig natin sa kanya mismo yung ibang mga detalye para sa isang masarap na ube macaroon. At kagaya po nga ng nakwento ko, dati, hindi ako nakapagluto uli ng macaroons, pero na-try ko to before. At ang hinahanap ko na lasa kasi noon ay yung parang kagaya ng, merong isang sikat na, na bake, anong tawag dito? Bake shop ba yun? Oo, sikat na, medyo mahal kasi yung macaroons niya. So sabi ko, ganito yung gusto kong lasa, magluluto nga ako. So gumawa ako ng macaroons. Okay naman siya, pero yung nakuha ko kasi na recipe, medyo matamis for me. Oo, kasi ang gusto ko nga, medyo less lang ang tamis. Pero yung mga bata, tuwang-tuwa sila. Tapos medyo moist. Yun. So, hindi ko na sasabihin, favorite ko yung macaroons. Pero masarap ka, ma'am. Nakakatawa. At maganda sa feeling na may na-try ka, nakagawa ka. Ang hindi ko lang na i-follow up, hindi ko lang na i-continue ay yung nagbenta. Oo. So, siguro ngayon ay magsaset aside ako ng time.
Actually, iniisip ko na yan eh. Ngayong Christmas season, di ba? Nag-iisip ako ng, alam mo yung mga homemade na pwede natin na ipang regalo. Oo. So, iniisip ko, sabi ko, doon sa mga niluto namin dito sa Magandang Umaga, Mami, usapang pangkabuhayan, yun yung iluluto ko. Pero gagawin ko siyang personalized. Yan. So, ngayong umaga ka, ma'am, pag-uusapan natin, ano yung ilang mga rason kung bakit kung ikaw ay nagtitinda or iniisip mo ngayon, pinaplano mo na magtinda ngayong December, ngayong itong season na to, no, ay bakit kailangan na, alam mo, i-customize natin yung ating pong packaging. Kasi kung iisipin parang, dagdag na naman ng gastos, bibili na naman ako ng papel, bibili na naman ako ng, ano ba to, yung wrapper, yung ganun ba? Actually, ang kailangan lang natin dito ay yung ating creativity. Oo. So, mag-share ako mamaya ng ilang mga pwede natin gamitin, di ba? Mga creative na mga packaging ideas. Ganon. Pero for now, ito po ay galing dito sa epacflexibles.com. Yan, epacflexibles.com. 5 rason kung bakit importante na i-customize natin yung ating pong packaging sa mga paninda natin, sa mga items na ititinda natin ngayong December. Number 1 daw kasi ma'am, kung bakit ito importante, dahil ito ay number 1, pang-connect sa customer. Yun. Totoo yan. Meron ako ma'am, pina-follow sa Facebook na mga pagkain, alam mo na. Tapos, natutuwa ako talaga. Kumbaga, eye-catching na magpo-post siya, tapos meron silang, ano ba yung parang limited edition Christmas something na food tray or cookie box, tumbler box, yung mga ganyan. So talagang iba pala yung dating. Ito personal experience ko to ha. So nakaka-connect talaga doon sa customer, yung ganun pala. And karamihan pa, yung parang iba pa, it's made more special kasi nga Christmas. Yung may ganoon. So alam mo agad na, ay naku, magugustuhan to nung reregaluhan ko. Yung may ganyan ba siya na, may ganyan na feeling. Oo, pagka, kumbaga special yung packaging na according sa, yung ngayong Christmas, ganon. So, ang tawag natin dyan ay holiday-themed packages. Kasi hindi lang naman pang Christmas eh, meron din naman tayong New Year, meron tayong love months, di ba? So, iba-iba. At least, ang importante nga dito, yung sinasabi natin na customized siya according to the occasion. Yun. So, ano pa? Aside doon ka, ma'am, sa nakaka-connect ka. Pangalawa dito ay, ito po ay pang-boost ng social media. O, kakukwento ko lang sa inyo kanina, no, na ako personally, nung may nakita ako, yung mga fina-follow ko na baker, na yung nagluluto. Tapos, meron siyang pinost. Oo, na nakalagay sa, yung merong Christmas packaging. Tapos meron akong kaibigan na matagal na to eh, na umorder sa kanya. Tapos Christmas yun. Ala, ang ganda ng packaging Christmas. Special siya for me. Oo, hindi ko alam. So meron pala talaga siyang ganyan. So, lalo na ngayon, sa panahon na to ka ma'am, no? Na, di ba masyado tayong visual. Yung mga mamimili ngayon ay masyadong visual. Kaya nga pagandahan ng packaging, pagandahan ng presentation. Kasi yun yung unang, ang ganda nun. Ganun. So, ito pa ang isa sa reason pala, no, na bakit maganda na i-customize natin yung ating packaging ng mga produkto natin. Kasi number 1 po ito na pang-boost ng ating pong social media. Lalo na kung may social media account, yung iyong business ka, ma'am. Ganon. Ano pa? Ito rin yung time ng kung meron kang parang bagong flavor, yan, bagong variation, kumbaga limited edition. Ito yan, para lang may specific tayong example. Meron akong isang, masarap talaga yung luto nila ka ma'am. Alam mo yung carrot cake nila. Mahilig kasi ako sa carrot cake. So yung carrot cake nila, actually hindi yung carrot cake, carrot cupcake siya. The best, ang sarap. Diyan sa Santiago. Tapos ngayon, naglabas siya ng sa Facebook to ka ma'am. So, lumabas sa feed ko kasi nakafollow ako sa kanya. Alam mo kung ano nakalagay? Nako, meron na siyang yung fruit cake.
O, di ba? Tapos, naano agad yung mata ko, na-capture, na-catch na agad yung attention ko. Kasi, oo nga pala, Christmas, fruitcake. So, ito yung perfect time ka, ma'am, di ba? Na yung ating pong packaging ay gamitin natin para maglabas tayo ng bagong product or bagong item or bagong flavor, yung ganun. Kung kunyari, ang binibenta mo ay mga nuts, di ba? Siguro pwede kang maglagay ng, anong tawag natin dyan, yung limited edition ngayong pang December, mga ganun. Trail mix. O, ano ba yung mga sinasabi ko na yan? Ito po yung mga iba't ibang klase ng mga nuts ka, ma'am, na pagka yung mga kaibigan natin na mga nagda-diet, dito lang sila, ito yung ginagamit nila na snack, high protein. Ganun. So, very good, di ba, ma'am, na idea yan na gumamit tayo. Yung packaging, kung bakit siya importante, especially pag ganito may mga special occasion or may mga holiday season, kasi pwede siya natin gamitin para dyan sa mga bagong variation or bagong flavor. Yan. So, maganda siya. And, ano pa? Tapos ngayon ka, ma'am, alam mo, ito, segue lang tayo ng konti. Nagulat ako, kagabi, bumili ako ng gamot. Oo, kasi inaasma si RJ, yung anak namin. Tapos nagulat ako, paglapit ko doon sa counter, merong isang, alam mo yung puro siya QR code. Grabe, totoo ka, ma'am, puro QR code ng isang bangko. Tapos ang ino-offer niya doon ay ang daming produkto. So ngayon kasi ka, ma'am, di ba, nasa digital age tayo ngayon. Kahit nga yung wifi, para lang mag-connect ka sa wifi, anong kailangan gamitin? I-scan mo na lang siya gamit yung QR code. Grabe, no? Ilang years ago, wala pang ganyan halos. Pero ngayon, yun talaga yung sitwasyon natin ngayon eh. So, kailangan natin mag-adjust, di ba? So, yung tinatawag natin ngayon, kama, na pag-adjust sa ating packaging, no? Kung ikaw ay nagbebenta, ganyan, alam mo ba na pwede mo pa siyang gawing mas special? Oo. Lagyan mo siya, gamitan mo siya ng tinatawag natin na smart packaging. Ano ibig sabihin ng smart packaging? Okay. Itong smart packaging, tinatawag din siyang connected packaging. Kasi doon sa bago mong label, no, yung sa package mo, lalagyan mo siya na ngayon ng unique na QR code. Wow! Yung mga ganyan na talaga, ano? So, doon sa QR code, pagka in-scan kasi yan, pupunta yan doon sa website. Tapos, siguro ka, ma'am, sabi mo, hala na ko, Mami Rach, na-overwhelm ako ng mga sinasabi mo, hindi ko yan alam. Alam mo ako, ma'am, hindi ko rin yan alam dati. Na-overwhelm nga rin ako eh. Parang feeling ko, hindi ko yata alam gamitin yan. Bakit kasi may mga ganyan pa? Diba? Pero, yun nga ang sinasabi natin. Dahil nasa digital age tayo, ito ay digital world, kailangan nating matuto. Kahit konti-konti, kailangan nating mag-adjust. Kahit hindi pa natin siya alam sa ngayon, walang problema. Aralin natin pa konti-konti. Diba? So, basta ang sinasabi lang natin dito ngayon, na pag magpapalit ka ng packaging ng brand, no? Or hindi, i-adjust natin siya, customize natin yung packaging. I-consider natin itong tinatawag na smart packaging na kung saan may nakalagay na nga na QR code. Yun. So pag in-scan nila yun, idediretso ka niya doon sa website mo, paano sila mag-order. Ganyan na ngayon eh, no? Puro online. Actually, ito pa. Isang chika ko. Dami kong kwento ngayon ka, ma'am. Kasi, di ba bumibili nga ako ng gamot? Doon sa butika, nandito lang yung ahente. Nandito siya sa labas eh. Tapos, andun yung may-ari. Ano na ngayon, puro digital. Kala ko okay na. Siyempre, mahaba kasi yung pila. So, nakapila ko din. Ang dami ko nakikita. Ang dami ko na-observe. Tapos, pinapasok siya. Pinapasok na siya finally. Tapos, sabi niya, ituro ko na lang po. Kasi kama, may dala siyang tablet. Tapos yung tablet na yon, parang ang mangyayari ay magiging ng yung parang online yung pag-order nung may-ari nung butika, ganyan. O, di ba? Minarites ko talaga si ate. Hindi ko naman sinabi yung pangalan eh. So, ang sinasabi ko lang ngayon ka, ma'am, talagang, alam mo yung
kailangan po nating tanggapin yung realidad na yan, na lahat po ngayon ay, yun nga, digital. So maganda rin talaga na i-consider yung tinatawag natin na ilagay itong tinatawag na smart packaging. Yan. Ano pa? Eto ka ma'am, natapos na natin, no? Yung mga packaging and all, bakit siya importante. Ngayon naman, break lang tayo ng konti. Sa aking pagbabalik, pag-uusapan naman natin, paano natin magagawang the best? Yan, yung ating pong packaging design. Ano po ang merong dapat doon? Lalo na ngayon, tayo po ay nasa panahon ng mga tinatawag na unboxing era. Alam mo yun ka, ma'am? Pagka may dumating ka na bagong in-order, kunyari, cooking set dumating or oven dumating, first time mong magkaroon ng ganun, in-order mo. Yung bang i-video mo, ipipicturean mo kung anong itsura niya pagbukas mo, ang tawag doon ay unboxing. Yan, unboxing experience. Marami pong mga ganyan kamam na mga vlogger. Sumisikat sila dahil doon. Dami na lang kita dahil doon. O, di ba? So, ngayon, kung papunta nga tayo dyan sa aspeto na yan, papaano nga ba? Ano yung mga tips para makagawa tayo ng the best na packaging design para sa ating produkto? Stay tuned ka, ma'am, dahil yan ang ating kwentuhan mamaya ng konti sa aking pagbabalik dito po sa The Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas will hold its top-level management conference on November 15 to 17 at the Taal Vista Hotel in Tagaytay with this year's theme, Broadcasting, Redefine, Adapt, Thrive. This 3-day event series serves as the paramount gathering for industry thought leaders, broadcasting professionals, and distinguished guests to tackle vital issues shaping the landscape of Philippine broadcasting. KBP members and delegates shall engage in insightful discourse and acquire the knowledge to help forge the future of our industry. See you in Tagaytay on November 15 to 17. Magandang umaga, Mami. Patuloy tayo sa ating kwentuhan. Nasa packaging pa rin tayo. Oo, sabi natin, nasa digital age, nasa unboxing era, di ba? Ito yung, naghahanap lang ako ka, Mami. Hinahanap ko lang kung, ano bang tawag natin, how to use this kind of brand. Ganon. Tapos, ang dami-daming lumabas doon ng mga videos. Alam mo kung ano ka, ma'am? Puro unboxing. Sabi ko, may ganyan pala. Yung bang bubuksan mo yung box, iisa-isahin mong ilabas, tapos naka-video, tapos pinakaunang gamit. Sabi ko, ganyan pala ngayon talaga na, no? So, bakit ang dami ba't ang dami kong sinasabi tungkol dyan sa packaging na yan? Yung packaging ng produkto natin. Anong meron? Magbebenta lang naman ako ng macarons ka, ma'am. Magbebenta lang ako ng tosino. Magbebenta lang naman ako ng tinapay. Bakit ko pa effortan yung packaging na yan? Hindi ba pwede ilagay ko na lang sa plastic tapos okay na? Yung ganun ba? Ikaw ka, ma'am, ano sa tingin mo? Ano ang may mas appeal sa'yo? At ano ang malamang sa malamang bibilhin mo uli? Diba? Yung produkto na masarap tapos maganda rin ang packaging. Or yung produkto na masarap siya pero hindi gaano kaganda yung packaging. Parang unfair, no? Unfair pakinggan. Pero between the two, alam mo kung saan ako bibili? Bibilin ko yung masarap na maganda rin ang packaging. Bakit? Kasi in-effortan niya. Anong meron sa packaging? Okay, itong packaging kasi kung bakit ito pinaka-importante, no? Ito yung pang-communicate natin. Ito po yung pang-connect natin. Di ba sinabi natin kanina? Ito yung way of connecting to the customer. Ano pa? Ito yung pag tinignan ko at binasa ko na, ang ganda, malinis, maayos, yung ganun ba? Sobrang nag-effort, pinag-isipan yung brand niya, yung design niya. So, alam ko na yung may-ari ay mitikuloso. Yung pa lang, doon pa lang, di ba? Yan. So, doon pa lang. Alam mo ka, ma'am, wala akong ngayon wala akong data kung ilan or magkano ang ginagastos ng mga companies para lang sa packaging at para lang sa marketing. Pero malaki, di ba? Para lang mag-stand out yung product. Kasi nga importante yun. 'Di ba?
So ngayon, sabi natin kanina, importante na gawin natin siyang customize, depend na kung ano ang okasyon, kunyari ngayong December, ganun din ang gawin natin. Pero paano ba natin gagawin yung the best na packaging design? Paano yun? Number 1 daw ka ma'am, gumawa tayo ng eye-catching na design, yung mag-i-stand out agad. So kung nahihirapan ka ma'am, may idea ka, alam mo marami na pong gumagawa niyan yung mga graphic artists. Kaya mahal ang bayad sa mga graphic artists. Ano pa? Alam mo yung mga color combination? Ano yung contrast? Kasi kung puro white, di ang bland. Pero kung gumamit ka ng red, tapos green, di ba? Yun yung Christmas color. Stand out agad yun. Kita agad yung design mo. Ano pa? Hindi lang yung design. Actually, pati yung font, pati yung style, lahat yun may mga kinalaman yan dyan So, sabi nga natin, kung hindi ka pa marunong gumawa ng ganyan ka, ma'am, pwede naman yan pong ipagawa. Marami ngayong mga estudyante kagagaling gumawa. As in, sa Canva ka, ma'am. Pwedeng pagpraktisan. Ano pa? Ito yan. Yung packaging daw natin, extension niya nung ating pong brand. Yan. So, dapat, pag tingin pa lang nila, meron na agad yung mararamdaman na emotion na, ay, parang naalala ko yung nanay ko dito. Yan. Ay, ang cute naman ito. Sobrang comforting. Ganun pala yun. Akala ko, basta lang brand. Pero yung pala ang ibig sabihin niya. Ano pa? Siyempre, dapat naman durable. Ang ganda nga ng design. Pero mamaya, pag ganun mo lang, ay, nawala na agad. So, dapat po quality siya. Ano pa? Dapat na, kunyari, itong macaroons, di ba? Yung macaroons, ilalagay natin siya sa plastic container or plastic tub. Tapos lalagyan natin siya ng sticker sa ibabaw. Tapos ribbon. Tapos brown paper bag, mga ganun. Pero mawawala lahat ng mga yan. Yung effort natin sa design. Kung yung lalagyan natin ay konting kulog lang nabasag na. Yung plastic pa yun ay wasak agad dahil sobrang nipis. So mag-invest daw po tayo there, no? Ng isang maayos na lalagyan, container na mapoprotektahan niya yung yung produkto mo. Ganon. And last but not the least, eto ka ma'am, meron ka bang ganitong experience na, eto naman ang hirap-hirap ng buksan. Bakit gano'n? Ayoko na bumili nito, ang hirap-hirap buksan. May ganun palang issue. Alam mo ka ma'am, pang-apat na tips how to make the best packaging design, dapat madaling buksan. Alam mo yung uso ngayon na parang mga nag-ziplock lang. Ziplock yung tawag ko pero yung resealable. Yan. Kasi, ang isa pala sa no-no or big turn off sa mga customers. Ito, a customer din ako, bumibili din ako, pero totoo yan. Pinaka-ayoko yung ang hirap buksan, yung complicated masyado. Gutom na gutom ka na or excited ka nang gamitin yung cream sa mukha mo or yung lipstick, hindi mo mabuksan. Mamaya nasira pa pala. Di ba? So, yan pala ka ma'am, dapat madaling buksan. At yun nga, lahat ng mga yun, para mabigay natin yung tinatawag natin na the best unboxing experience. Totoo talaga ako dito, meron palang ganyan. Samantalang yung iba sasabihin niya, ako ka ma'am, ang gusto ko lang naman ay kakain ako, hindi na ako mag-unboxing. Iba-iba naman kasi, no, yung ating po mga clients or yung mga customers. Pero ang importante, kino-consider pa rin natin tong unboxing experience na to. Ayan. So, ako po ay nakadami ng kwento ngayon. Okay, so baka tayo ay mag-overtime pero I'm very thankful po sa inyong time. Sana ka ma, meron po kayong natutunan today paano gumawa ng macaroons. Sana matry nyo na po itong Uber macaroons na to. At sana po makatulong yung ating po mga tips na sinabi kanina, no, na ma-consider at talagang effortan na gawan or gumawa ng isang magandang packaging yung iyong products. Yun. So, yan po yung naging ating kwentuhan ngayon sa akin kung pagbabalik yung ating pong verse. Mamaya po dito sa Mom. Oh Lord, how much
mighty God, oh Lord God Almighty. Almighty, oh Lord our Lord, how majestic is your name in all the earth. Oh Lord our Lord, how majestic is your name in all the earth. Oh worship you, Lord, magnify your name. We praise your name. Lord, we worship you, Lord, magnify your name. We magnify your name. Oh worship you, Lord, magnify your name. We praise your name. Lord, we worship you, Lord, magnify your name. We magnify your name. Prince of Peace, mighty God, oh Lord God Almighty. Prince of Peace, mighty God, Lord God Almighty. We magnify your Pagbulay-bulay sa umagang kay sigla, ihahanda ko ang sarili ko sa pagbabasa ng Biblia. Para po sa ating verse sa araw na to, napakaganda ka ma'am. Oo, galing po sa Psalms chapter 8 verse 1. Psalm 8:1. Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. You have set your glory in the heavens. Meron pa nga tong song di ba? How majestic. Alam mo, naramdaman mo na ba ito ka ma'am? Yung how majestic, yung creation ni God. Ito ka ma'am, share ko lang po. No? Isa talaga sa mga sobrang na-appreciate ko when I think about the Lord. Tapos pag nakikita ko yung nature, yung grand, yung ganda ng nature, paano ginawa ni God. 'Di ba? Sobrang detail, sobrang ganda, sobrang skillful. Pag iniisip ko yun na ganun si God, yung pagkakagawa lang niya sa katawan natin kung paano yung color ng dugo natin, yung cells natin, yung buhok natin, kung paano ang pag-work ng mga body organs natin, kung paano nabubuhay, nag-grow ang mga halaman, kung paano ang kalawakan, ang sun, ang stars. Talagang mapapasabi ka na lang ng wow, how majestic really God is. Napakaganda. And then kung iisipin natin yan on a personal level, di ba kung ganyan si God, di dapat yung mga ginagawa natin ganun din. Oo. Ako pag-iisipin ko ka ma'am, simple lang ako hindi ako, alam mo hindi ako ma-design. Oo, wala akong masyadong ma'am, talent sa pagde-design. Pero alam mo na-realize ko, looking at how God is, yung ganda ng creation ni God, sabi ko, dapat lahat ng ginagawa ko for the Lord ay maganda at the best. 'Di ba? O hindi ako marunong sa ganitong aspect. Pwede ako mag-improve. Pwede ako mag-aral para gumanda. 'Di ba? Kasi it's for the Lord. So, ayan ka ma'am. Gusto ko lang pong i-share ngayon bago matapos yung ating pong linggo, no, na ma-appreciate natin na God is majestic at makikita natin kung paano grand si God. Wala akong ibang maisip na word para sa grand, pero ang gusto kong sabihin na kung si God particular sa designs, ganda ng pagkakagawa niya sa atin, sa nature, di ba maganda kung tayo ganun din. So ayan ka ma'am ha, i-appreciate po natin yung ating ginagawa, yung ating family, yung nature, and of course, gawin natin yung ating pong best. Yan. So, dyan po nagtatapos ang ating program ngayon. Thank you for listening. See you po ulit sa Monday. Dito pa rin sa 1143 DZMR. Ako si Mami Rachel De La Rosa, nagsasabing anumang hamon ng buhay, kakayanin natin dahil tayo ay nanay at ang Diyos sa tuwina ang ating gabay. Bye!